Unang-unang gagawin natin dyan mga utol ay kumalma. Parati ko naman pong nire-remind yan. Dahil hindi papasok yung mga ideas o yung tamang dapat nating gawin kung halimbawang tayo nga po ay nagpapadala sa ating emotions mga utol. Second, tingnan mo kung qualify ka. Kasi kadalasan pagka kayo po ay nasa breakup situation, lumalabas yung worst natin eh. Nagiging vulnerable, napaka-weak natin mga utol, at kadalasan ito po ay talagang pinaparating pa natin sa ating mga exes. And napaka-unattractive nun mga utol. The reason, alam naman po natin psychologically na ang ex mo or kahit sino mga utol ay hahanap ng tao na qualified doon sa mga interest niya. Hindi po masama yun mga utol kasi po tayo po ay human being. Of course may nature tayo. Gusto natin tayo po ay sumaya, gusto natin tayo po ay mag-succeed, gusto natin tayo po ay nagiging effective. Gagawa po natin yung ating mga purpose in life. Kung halimbawa tayo po ay negatibo o halimbawa nga po nasasaktan currently sa mga oras na ito mga utol, of course, ikaw yung iiwasan ng ex mo. Ikaw yung ayaw na ayaw niyang makakausap o makakasama o makikita. Kahit naman po sino mga utol, kahit po tayo, kung halimbawang ang isang tao nga po ay parang hihilahin ka pababa, negatibo, nalulungkot, at talaga naman pong naghagalit. May bad feelings or negative impression mga utol sa nangyari. For example, ito po ay breakup. Of course, ito po yung unang-una o pinakaiiwasan po natin. Pero kung halimbawa ang taong to ay patuloy na nagsasucceed, patuloy na napapabuti, o sabihin na nga po nating nahahandle niya po ng positive yung breakup mga utol, syempre po hindi lang sa magkakaroon tayo ng second thought, hahanapin pa po natin yun. Kasi po dun papasok yung tinatawag na inspiration. I-remind ko lang mga utol parati ko kasing sinasabi sa mga coaching session ko na ang fear of losing the person at yung wounds, magkaruktong yon kung gusto mo talagang bumalik ang ex mo sa'yo. Ika nga, parati ko sinasabi na huwag ka na maghanap ng kahit anong paraan na kesyo gusto mong bumili ng ganito para sa ex mo, na kesyo gusto mong gawin ito mga utol, na gusto mong patunayan ito mga utol, dahil most likely ito po ay napatunayan o nagawa na natin. Meaning, alam na ng ex mo yung ability mo to handle yung feelings or how to handle the relationship. Ito po ay napatunayan na natin. Pero hindi po babalik ang ex natin sa ganun lang mga utol. Alam natin kailangan itong i-admit ng ex mo. So kailangan ng mga motivational tool o sabihin na nga po nating triggering factor mga utol para ito po ay mangyari. At isa dyan ay yung inspiration. Parati ko sinasabi mga kapatid na fear of loss ay napaka-powerful. Hindi natin isa-set aside yun kasi sa totoo lang naman mga utol, being a coach, maraming beses ko na na-experience na pagka fear of loss ang ginagamit mong instrumento or tool, maraming excess ang bumabalik. Pero hindi natin pwedeng alisin yung sangkap na tinatawag na inspiration. At alam naman po natin, through changes, development, ito po ay nararamdaman ng ex mo. Ngayon, kung halimbawang kayo nga po ay makikitang down, depressed, nagsusumamo, yung talaga naman po nagmamakaawa na ibalik na natin ang relationship mga utol, tatanungin ko po kayo directly, inspire po ba yun mga kapapong? Di ba po hindi? In order to have that inspiration, syempre kailangan positibo ka. Kailangan nakikita nagsasucceed ka. Kailangan merong drive, di ba po yung nakikita niya na kaya mong i-lead. Especially halimbawa kung kayo po ay kalalakihan mga utol, dapat po nararamdaman ng ex mo na kaya mo siyang i-lead. Hindi yung kailangan siyang makinig sa mga problema or lungkot o sabihin na nga po depression mo mga utol. Of course, hindi po siya makakaramdam ng inspiration doon. Kaya kung halimbawang kayo po ay naghahanap ng kasagutan, kasalukuyang nalilito mga utol kung ano ang magiging blueprint or guide mo para bumalik ang ex mo sa iyo mga utol, aside from the fear of loss, ipasok natin yung inspiration. Umisip tayo ng mga paraan mga utol kung paano mai-inspire ang ex mo sa iyo. Umisip tayo ng mga paraan, mga ways kung paano manunumbalik yung dating inspiration na naramdaman ng ex mo sa iyo mga utol. Madali lang yan. Kailangan mo lang kumalma. Kailangan mo lang magkaroon ng vision mga kapatid. At ito po ay mangyayari. Aminado ako na ito po ay hindi magiging madali. Dahil syempre, kukulitin ka ng ex mo eh. Yung sugat, kung kailan gusto natin mag-heal mga utol ay kukutkutin ng ex mo. Dahil hindi siya papayag mga utol na everything is okay. Kaya nga po napaka-effective yung halimbawa pinaparamdam mo na parang okay ka, yung nagme-method acting ka,
na kumakalma ka mga utol. Kasi po, nakukulangan ng ex mo doon sa justification ng breakup. Kaya kailangan niya kutkutin yun, kailangan niya sugatan. Hindi magiging madali mga utol to build inspiration. Pero kung ito po ay gagawin natin, alam ko magiging contagious ito sa ex mo. May mga stages na mafe-feel, such as negativity, aangal yan, aawayin ka niyan, guguluhin ka niyan, sisirain yung focus mo. Pero as long as you are focused mga utol, isipin mo lang na there's a light at the end of the tunnel mga utol ay magsasaksid ka. Huwag tayo magmadali. Katulad nga na parati ko sinasabi, gusto mo bang makasama ang ex mo for the rest of your life? O gusto mo lang siyang maging jowa hanggang December bago pumasok ang susunod na taon? Kasi kung halimbawang ito po ang nagiging motto natin at gusto natin mangyari mga utol dahil nga po tayo ay nasasaktan, pwede mong tawagan ng ex mo. Pero hindi ko magagaranti sa iyo mga utol na siya po ay mag-i-stay sa iyo. Kasi nga po, hindi pa tayo nag-heal, hindi pa tayo nade-develop. Kailangan din po natin ito mga utol para mag-level up ang relationship ninyo. Parati ko nga sinasabi, pag kami breakup situation, hindi po ito basta mali, basta traumatic experience, masakit, problema, or whatsoever. Mga utol, tignan din po natin ito bilang opportunity. Kasi in order to succeed mga utol ay kailangan maranasan natin to. Para tumibay ang isang relasyon mga utol, lumalim yung backbone or foundation, ay kailangan ito po ay ma-experience talaga natin mga utol. Mabigat o sabihin na nga pong nating challenging ang pakikipagrelasyon. Kaya kung halimbawang hindi kayo matibay, wala rin tayong mararating. Kaya itong mga bagay na ito mga utol, kung kayo po ay nagkakaroon ng sigalot sa kasalukuyan mga kapatid, magagamit natin ito para lalo tayong tumibay. Ngayon, magdadala lang naman dyan is kung paano mo i-handle ito. Kaya parati ko sinasabi, i-handle po natin ito in a very matured way, in a very positive way mga utol. At pag ito po ay nasaksihan o naramdaman ng ex mo, babalik ang inspiration. At hindi malayong mawin muli ang ex mo pabalik sa'yo. Hanggang dito na lang po muna si Papong TV. I hope na nakatulong po tayo dyan. Suportahan po natin at syempre pabantayan po natin ang ating pamilya. Maraming salamat po sa inyong lahat. Papong TV po. Parati kong binabanggit at tinatanong sa mga coaching session ko, gusto mo bang bumalik ang ex mo dahil gusto mo lang mawala yung sakit na nafe-feel mo o gusto mo siyang makasama forever? Kasi kung gusto mo siyang makasama forever mga utol, gagamitin mong opportunity, yung breakup na to. Ma-maximize mo muna yan. Magfo-focus ka muna sa development. Gagamitin muna natin yung sitwasyon na to para mag-improve ang both side, para makita niyo yung value mo. Dahil nakafocus ka nga po doon sa long-term effect. Hindi yung nasasaktan ako, gusto ko magkabalikan na kami. Gusto ko tawagan na niya ako. Kahit nasabihin na natin hindi ka sigurado kung tatagal kayo until next week. Kasi nga po dahil sa sakit. Kaya alisin natin yung panic na yon mga utol at mag-focus po muna tayo sa improvement. Kasi syempre, yun naman po ang importante.